Gamit. Masarap, pare. Cool. Ano kaya pare kakainin natin dito? Ilang linggo ba kayo rito? Mga 1 linggo lang. Dahan-dahan. Amin yan. Thank you. Mga sapatos nyo, baka mabasa ha. Pare, okay dito ah. Wow! Rito. Pare, ang swerte natin, oh. Sariling-sarili natin tong resort. Siyempre. Agustin, hindi kayo magalit may-ari dito? Nako, hindi naman. Matagal na kasi akong katiwala rito. Kaya nga't nalulungkot ako dahil sarado na. So, nag-aantay na lang ko ng buyer eh. Ganun ho ba? Agustin, ang ganda dito. O ngayon, nakakita nyo na kung bakit ako maaga nag-retire sa pagiging family driver nila Jigs. Yun? Nung nasa Maynila kasi ako, masyado akong nanabik sa lugar na to. Ngayon, kahit na maliit ang kinikita ko rito, kontento na ako. Dito, tahimik. Dito na siguro ako mamamatay. Mangustin, saan ho namin to dadalhin? O sige, pumili na kayo kahit aling cottage yan, nang makapagpahinga na kayo. Uy, dun. Sige, sige na. Teka. Pare, dito na lang tayo. What do you mean, pare? May sleeping bag ako dyan. Dito na tayo matulog. Oh, Carlo, ang daming lamok dito. Sinlalaki pa ng tora-tora. Jigs, Carlo, hindi ako nagpunta rito para magpakagat sa malalaking lamok. Mamalarya pa ako. Ayaw mo nun? Kahit hindi ka na mag-diet. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito lang ako. Gusto ko makita yung sunrise eh. Matagal ko na gustong makita yung pagsikat ng araw. Namimiss ko na rin eh. Agustin, may chicks ba rito? Parang may konting happening. Meron. Kanya nga lang. Sa mga oras na ito, tulog ng mga yun. Hoy, saan pupunta? Doon lang ako. Mukhang hindi nag-i-enjoy yet kung si Carlo dito ah. Pasensya na ho kayo, may problema lang yun. Malapit na ako kasi maghiwalay parents niya. Baka pagdating niya sa Maynila, split na sila. Ganun ba? Kawawang bata pala yan.
Carlo, gising na. Carlo. Carlo, gising na. Bakit ba? Anong bakit? Ang taas-taas na ng sikat ng araw. Hindi mo na tuloy nakita yung sunrise. Akala ko ba pumunta ka rito dahil doon? Buti pa si Roy kanina pagising, nag-aagilap na nga ng pagkain eh. Don't tell me, may hangover ka. Pare, nasan siya? Si Roy, hinihintay lang yung... Hindi, pare. Yung babae. Sinong babae? Yung babae na nakita ko sa beach, naglalakad. Ano ba? Kanina pa nagre-reklamo si Kimura ko ah. Abang na natin yung mga fishermen. Teka, may sinasabi tong si Carlo. May nakita daw siyang chick kagabi. Oh? Saan pare? Maganda ba? Siya siguro yung pinakamagandang babae na nakita ko. Sa beach, naglalakad. Oh? Naglalakad siya dyan. At kumikintab yung kanyang balat under the moonlight. God, she's so pretty. Oh, baka naman bulto. O baka naman si Jezabel. Sa tingin ko, nananaginip ka lang. Too much beer. You know what I mean. Magandang umaga, Mang Gustin. Oh, magandang umaga naman. Oh, pumili ka na ng mga isdang gusto mo riyan. Sariwang-sariwa yan. Talaga ba? Oo. Ano ba to? Talakitok yan. 60 isang kilo. Mahal naman! Hawak ka ng hawak, bibili ka ba? Baka mabilasayan. Kuya! Kuya! Nakahanda na yung almusal mo. Mauna ka na. Susunod na lang ako, ha? Tayo mo ako. Sige na. Oh, sige. Dalaga ng kapatid ni Daddy. Maganda yan. Ingatan mo yan. Ito, itabi mo nga sa mga bata ko. Masarap pulutan yan eh. Mamaya. Sandali. Pasensya ka na. Naistorbo kita kagabi. Oh. Akala ko mabigat. Tulungan sana kita eh. Kaya ko. Kagabi. Matagal ka ba doon? Ang ibig kong sabihin, nakita mo ba ako nung... Hindi, wala akong nakita. Katunayan pa nga yun, kararating ko lang, paalis ko na. Okay. Wala akong nakita. Gusto mo, tulungan kita dyan sa ginagawa mo? Ito? Oo. Wag na. Madudumihan lang yung kamay mo. Carlos Benitez, you are... Pasensya ka na. Hindi kasi namin binibigay yung pangalan namin basta-basta sa isang dayuhan.
Bakit? Alam mo kasi, dito sa amin, ang isang babae, dapat mananatiling malinis ang kanyang pangalan. Kaya, pwede lang kaibigan o kamag-anak ang pwedeng bumanggit nito. Hindi ko yata masakyan yun hindi ko pwedeng malaman ang pangalan mo kung hindi kita kaibigan. Mm-mm. Paano kita maging kaibigan kung hindi ko alam ang pangalan mo? Kailangan gumawa ka ng paraan para malaman to. Mama! Kuya, Ba't di ka pa nakabihis? Pupunta tayo sa bayan, di ba? Magbihis ka na. Oo, kuya. Magbibihis na. Sige ha. Ah. Yeah. Carlos, kayo si... Anong ginagawa mo rito? Iligaw ka sa kapatid ko, no? Ako? Hindi. Nakikipagkaibigan lang ako. Hindi niya kailangan ng kaibigan. Lalo na sa katulad mong taga Maynila. Galit ka ba sa amin? Wala kayong karapatang bulabugin ng islang ito. Wasakin ang mga buhay ng mga tao. At magkalat ng kung ano-anong basura. Wasakin? Paano? Bakit? Basta! Layuan mo si Mara. Mara? Saying words correctly. Listen as your teacher says these words and sentences. Then repeat after her. Air, hair, pear, fair, chair. Man needs air. Her hair is long. The baby's skin is fair. The baby's skin is fair. He has a new pair of pants. Ano ba yung binabasa ng kapatid kong maganda, ha? Ang tamang pagbigkas, kuya. And this is an old chair. Fresh air makes us healthy. That Sino yan? Carlo? Walang yakin, hindi ka na nadala, ha? Carlo? Carlo! Teka, kuya! Kuya, wag! Nililigaw mo taga Maynila na yan. Hoy! Tignan natin lakas ng loob mo ngayon. Ha? Carlo, takbo, dali! Ha? Kuya! Sige, takbo! Huwag ka nang babalik dito kundi tatagain kita ng pinong-pino. Lokon to. Sige, sige. Sakwan, sakwan. Good morning.
Wala na siya. Malayo na siya. Anong ginagawa mo dito? Kasi hindi ako makatulog eh. Baka sakali akong gising ka, kaya... Ito. Hindi rin ako makatulog eh. Dahil dun sa nangyari kagabi. Nasaktan ka ba? Wala yun. Pride. Konti lang. Pasensya ka na sa kuya ko ha. Wala yun. Simula nung mamatay ang magulang namin, sobrang yung pagpaprotekta niya sa akin. Pero, sa kabila nun, alam ko naman na malambot pa rin yung puso niya. Teka nga muna. Bakit nga pala napunta ka dito? Kasi naisip ko, ngayon lang kita pwedeng makausap ulit eh. Sabi kasi ni Mang Gustin, mga ganitong oras, wala yung kuya mo. Ibig sabihin, gigising ka na parati ng umaga para makita lang ako? Ba, hindi ako matutulog. Para makita ka lang. Talaga bang ganito dito sa inyo? Madilim pa lang, gising na kayo? Kasi nung papunta ako rito, ang daming taong gising na eh. Sumasabay lang kami sa araw. Natutulog kami kapag lubo yung araw. Pag sikat naman, bumabangon kami. Hindi ba inilikha ng Diyos yung araw para malaman natin kung kailan tayo magtatrabaho kaya mamamahinga? Sa Maynila, iba eh. Ginagawa namin yung gabi, araw. Yung araw, gabi. Talaga? Bakit? Hindi ba kayo sapat sa 24 oras man lang? Kaya ako nga naisipang magbakasyon dito sa beach. Dahil sa tingin ko, matagal nang walang araw sa buhay ko. Anong oras niyo pa gustong lumakad? At nang may handa ko naman yung bangka. Siguro sa pagsikat ng araw. Mang Gustin, huwag niyong kakalimutan yung 4 na kilo alimango ko ha. At saka yung alige. Huwag kang mag-alala. Kanina pa nakahanda yun. Hindi muna ako sasama. I decided to stay 1 more week. Okay lang sa inyo yun, Magustin? Sa akin, walang problema. Kahit 1 buwan ka pa rito magbakasyon, bukas lagi ang tahanan ko para sa'yo. Salamat ho. Yes! Ikaw. Talo ka! Carlo! Mukhang masama talaga ang tama mo dyan kay Serena. Sinong sirena? E di si Mara. Masaya ka ba? Ngayon lang yata ako naging masaya sa buong buhay ko. Ako rin eh. Masaya rin ako. Sana hindi matapos tong araw na ito. Ayoko matapos.
ang pag-ibig ko sa'yo. May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Mahal mo ba ako, Carlo? Mahal na mahal kita. Ngayon lang ako nagmahal na ganito eh. Ganun din ako. Mahal din kita higit pa sa buhay ko. Kahit ito lang, nakakalungkot ako magmahal. Kung alam ko lang ganito kasarap ang pakiramdam ng may minamahal at may nagmamahal sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng taon nung wala ka sa buhay ko. Ba't ka umiiyak? Dahil alam ko, isang araw, aalis ka na. Babalik ka na sa Maynila. Kakalimutan mo na ako. Pero kanina, Kung maaalala mo itong islang ito, parang isang panaginip na lang. pero kanina, masaya ka, di ba? Kanina lang yan.
Patutunayan ko sa'yo na ang lahat ng ito ay totoo at hindi isang panaginip. Patutunayan ko sa'yo na mahal kita. Hindi kita iiwan. Magpapakasal tayo dito ngayon sa dagat. With the sea as our symbol and witness of our love. Dahil sa dagat, wala siyang simula. Wala siyang katapusan. Hindi kayang sukatan. Ganun din ang pagmamahal natin sa isa't isa. And with this city, I agree with. Magandang gabi, Kuya. Walang yakang babae ka. Akala mo ba hindi ko alam kung saan ka galing? Ha? Nakipaglandian ka na naman doon sa lalaking yon. Di ba? Mahal ko si Carlo. At alam ko ring mahal niya ako. Kalokohan! Alam ko kung anong gusto niya sa'yo. Dahil lalaki rin ako. At pag nakuha niya na yon, ano gagawin niya? Iiwanan ka! Hindi magagawa ni Carlo yon. Mahal niya ako. Mahal? Bakit? Ilang taong ka na ba? Ha? Ano nalalaman mo sa pagmamahal? Ano? Kung ano rin ang nalalaman mo. Minsan ka na rin nagmahal, hindi ba? Minsan na rin naglihab yung puso mo sa pag-ibig. At ganun din ang nararamdaman ko kay Carlo. Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Kaya galit ka kay Carlo at ayaw mo ako makipagkita sa kanya dahil minsan ka na rin umibig sa isang taga-Maynila. Na hanggang ngayon, nakatanim pa rin dyan sa puso mo ang pagkapuot mo kay Cynthia. Dahil pinaglaruan ka niya. At pagkatapos iniwan na lang ng basa bago tapos kang paibigin. Kuya, huwag mong itulad si Carlo sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo sa akin babanggitin ang pangalan ng walang yang babaeng yon. Naaawa ako sa'yo, Kuya. Hanggang ngayon nakapreso ka pa rin sa kahapon. Wala ka namang dapat gawin para makalaya. Kundi mahalin mo lang yung sarili mo.
Sisipot kaya yung Carlo? Alam mo, Carlo, duda ako sa sangga ng kapatid ni Mara. Baka ako anong ginawa no, kaya hindi nakali si Mara. Huwag lang niya sasaktan si Mara, baka sapakin ko siya. Ano sa tingin niyo, Mang Gustin? Darating kaya? Sabi nila, if there's a will, there's a way, di ba? If there's no will, Then go away. go kung way! Come again another day. Carlo Maros wants to play! Yay! Tumigil na nga kayong dalawa, para kayong mga siraulo eh. O, tara! Sige na. Akit na! Dali! Abutin tayo ng lakas ng alon sa gitna! Carlo, 5 minutes na lang ho. Sandali lang ho. O, sige! Baka hindi yan dumating yun! Tara na! 5 minutes na! Tara na, Akit na! nagbago isip niya. Na? Let's go! Sandali lang! Mara! Mamaya na yan! Tara na! Tayo na! Yung mga lock out! Baka hindi natin abutin ang biyahe sa kabila! Bilis! Okay na kayo! Dali, Mang Gustin! Eto na! Nagmamadali na! Para bumalik ka dito! Para! Walang niya kayo balik dito! Para! Balik ka dito! Para! Para! So, when are you finally moving out? Next week. Hindi ba pwedeng gawin mong mas maaga? May tatapusin pa dun sa townhouse na lilipatan ko. What about Carl? Why? What about him? Saan siya titira? Eh, saan pa? Di dito sa akin. Paano naman ako? Ano pa paano? He's also my son. Are you sure? What the hell is that supposed to mean? Huh? What do you think it means? Don't give me that shit! Papatayin kita! Sige! Patayin mo ako! Oh, eto! Gamitin mo to! Saksakin mo ako! Mabuti nang patayin mo ako at nang matapos na tong punyetang buhay ko! Ida, tumigil ka! Mom! Dad! Whoa! Saan? Carlo, iho! Kanina ka pa ba? Why didn't you tell us that you're coming home today? Saan? Dad. Kumusta ang bakasyon? Tan ka. Nag-snorkeling ba kayo ng mga kabarkada mo? Yeah. And, Dad, Mom, I'd like you to meet someone. Mara. Thank God! Siya ba yung ating bagong maid? Alam mo anak, paalis na kasi si Celia at si Rosing eh. Babalik na raw sila sa Bicol. Alam mo naman kung gaano kahirap umanap ng katulong dito sa Maynila. But anyway, mabuti nga to, fresh from the province at hindi magdudunong-dunungan dito sa Maynila. Iha, ano bang alam mong trabaho? Mom, Dad. Mara's my wife.
I'll not allow this. No way. Hindi kayo pwede mag-asawa because both of you are still minors. Who said anything about getting married? You mean wala kayong plano magpakasal? Wala. Talaga? Why did you not say so in the first place? Dahil kasal na kami ni Mara. Ah, Diyos ko! Aga! Punasan mo nga to? Ano? Ano sinabi mo? Mara and I are already married. Ano? Sino nagkasal sa inyo? Judge? Pare? Ididimanda ko. Hindi valid ang kasal ninyo dahil underage pa kayo. Kami lang ang nagkasal sa aming sarili. With God, nature, and the universe as our witness. Ano pa ba kailangan para maging valid ang aming marriage? Hayan! Hayan! Nababaliw na rin ang anak mo! Kanino pa ba magmamana kundi sa'yo? Like father, like son. How do I know he's really my son? Huh? Ano? Wala. It's a private joke between your mother and I. Yo, tell me, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Dad! Wala pa. Well then, thank God, the situation can still be saved. Ganon, wag muna kayong maghawakan. Halika, Iha, I'll show you to your room. O Antonio, ikaw na bahala sa anak mo. Oh, maupo ka. Carlo, tell me. Do you love her? Does she love you? Yes, Dad. Kung ganon, you really love each other. Very much. Dad? Galit ka ba sa akin? Hmm? Hindi. Iyo. Naiinggit lang ako. Dahil kami ng mami mo, hindi na nagmamahal. Mara! Mara! Buksan mo to! Carlo? Mara, buksan mo to! Hindi pwede. Bakit? Sinusin ang mami mo. Ha? Huwag kang aalis dyan, ha? Babalik ako. Ikunin ako. Eh, ano pa nga ba? Hindi talaga ako makakaalis dito dahil sinusin ng mami mo. Basta huwag kang aalis dyan. Gagawa ko na pa yan. Oo na.
Mara? Gising na. Tanghali na. Mara? So, anong problema? Eh di, pakasal natin ang mga bata. Di ba, Ed? Sure. And if I were in your shoes, I'd do the same thing. Please sit down. Thank you. Talaga? You mean you understand? Completely, my God. Ano ba naman ang akala niyo sa amin ni Ed? We're a modern couple, you know. Hindi na uso ngayon yung mga pre-arranged marriage. 1990 na ngayon. Eh, what about Debbie? How do you feel about this, Iha? Frankly, tita, I'm relieved. Kasi naman hindi ko alam kung bakit minamatch nyo kami ni Carlo mula pa nung bata kami. I think that's such a corny idea. And besides, that only happens in the Middle Ages. Actually, I don't have any intentions of marrying a Pinoy. They're so utterly boring and chauvinistic. Sa tingin ko, foreigner lang ang makaka-handle sa aking ultra-sophisticated personality. Eh di kung ganun, maraming salamat naman at naiintindihan niyo pala ang lahat. Alam mo, ang akala namin ni Tony, mawawala na kami ng kaibigan eh. Alam mo, you're such precious, precious friends talaga. O paano? Ano? Ito na. Ano Oh, have to dito do? na kayo kumain. Next time na lang, meron kaming previous appointment eh. Ah, ganun ba? Next O, time. Sige, next time, ha? Oh, maraming salamat. Padre. Jose. Okay. Yeah. I'll never forget this. Neither will I. Debbie. Kumadre. Thank you so much. Yeah. Please come again. Madre, Padre, Yeah. salamat ha. Hindi nila pwedeng gawin sa atin to. Dulce. Please, sit down, sit down, sit down. Eduardo, baka nakakalimutan mo na lahat ng kaibigan natin alam that Carlo and your daughter are supposed to get married after college. Mapapahiya tayo. Pwede ba, Dulce? Huwag mo nang dagdagan ng ating problema. We have more than enough problems. Precisely, we have enough problems. Pag hindi nakasal si Debbie kay Carlo, wala tayong maaasahang pera. Naintindihan mo ba, Ed? There's no way na makakakuha tayo ng kahit isang pera sa milyones ng mga Benitez. Ma, will you please stop ranting and raving? Akala mo naman nasa end of the world na. Hindi pa nakakasal si Carlo sa babaeng yon. I still have enough time. Time for what? Time for me to make friends with that girl. Bakit di mo pinasok? Teka lang, bakit? Teka lang! Teka! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Mag-usap muna tayo! Ano mag-usap, ha? Hoy! Nung tinana mo yung kapatid ko, kinausap mo ba ako? Ha? Eh, ang alam namin hindi pwede. Teka! Natural! Hindi ako gago! Nung mamatay ang magulang namin, hindi ko pinalaki si Mara para lang mapunta sa isang katulad mo! Katulad ko na ano? Teka lang! Teka lang! Hindi mo ba naisip na ako nagawa ni Mara na sumama sa akin at mahalin ako? Hindi naman ako masamang tao eh. Pwede mo naman pagkatiwalaan yung kapatid mo, di ba? Hindi pa rin kayo dapat mag-ibigan dahil hindi pantay ang uri nyo sa lipunan. Hindi mo naisip yun? Ha? Ano pag-usapan nyo araw-araw? Iba't ibang klase ng isda, paglubog at patsikat ng araw? Ha? At gaano mo katagal malalaman na hindi kayo bagay? Ha? Hindi kayo bagay tapos maghahanap ka ng ibang babae na kapantay mo? Danny, pare, diyan ka nagkakamali. Hindi naman mababa sa akin si Mare. Ako ang mababa kay Mara. Inosente siya. Malinis ang kanyang pag-iisip. Kanyang puso. Pero ako, wow, pare. Kung alam mo lang kung gaano ako katarantado bago siya dumating sa buhay ko. Hindi ko siya kinihiya eh. Ako ang nahihiya sa kanya. Eh, hindi ako karapat dapat sa kanyang pagmamahal.
Parang gusto ko maniwala sa pambobola mo ah. Pero hindi pa rin ako kumbinsido hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko. Dito muna ako. Abantayan kita. At kapag kumbinsido na ako na mas masaya dito si Mara kaysa sa amin, tsaka ako lang siya iiwan sa'yo. Tara, Blas. Saan si Kuya? Ano? Ah, Ang saya-saya nila. And I've never seen Carlos so happy. Ibang-iba siya ngayon. Para bang walang kaproblema. I guess, tayo lang naman talaga nakapagbigay sa kanya ng problema noon eh. Ano? Pagkakasal na ba natin sila? Oh, as soon as possible. Mabuti pa sila. Pagsisimula pa lang, tayo, papatapos na. Pero hindi ba nagtatapos ang isang bagay para makapagsimula muli? Nakakabago din. Oh! Debbie! Isa ka pala. Carlo! Nagtulungan mo ako. Thank you. Okay. Ay lang? So, what brings you here? Eh, ang init kasi sa bahay. Nag-conk out na naman yung aircon ko. I hope you don't mind if I join you here. Sure, why not? Kaya nga pala, hindi pa pinapakilala si Mara. Debbie, Mara. Hi! So, finally, I got to meet you. Hello? Ay, nako. Alam mo ba, ang tagal ko nang gusto makipagkaibigan sa'yo. Kaya lang, masyadong possessive yung boyfriend mo. Okay, okay. Fine, you proved your point. Sige, I give you permission to be friends with her. Okay? Tignan mo. Tignan mo kung gaano kayabang yung mapapangasawa mo. Kung sa bagay, meron naman pala siyang dapat may pagyabang eh. Dito na lang ako mag-change, ha? Malaya kasi yung bathroom, eh. Ano naman yung music ko, eh. Please. Sure. Thank you.
sabihin, sisiyalos ka sa amin ni Carlo. Eh, wala naman kaming relasyon noon. Actually, childhood friends kami, kaya close kaming dalawa. Eh, ba't sabi ni Carlo, dapat daw kayong dalawang magpapakasal? Alam mo, kahit bayaran siguro ako ng 1 million pesos, hindi ako magpapakasal sa ulol na yon. Besides, platonic lang yung relationship namin. Platonic? Ano yun? Platonic? Yung bang magkaibigan lang. Tsaka, sa ganda mong yan, huwag mo nang iisipin yung pagpapalit ka pa ni Carlo sa ibang babae. Talaga? Debbie, maganda ba ako? Tinatanong pa ba yun? Eh, kasi yung pananamig ko, yung kilos ko. Siyempre, hindi tayo magkamukha, hindi tayo magkatulad, kasi probinsyana ka. Ayoko ikahiya ako ni Carlo. Gusto kong matuto ng tamang pagbihis, pagkilos. Lalo matutuhanan si Carlo sa akin. Lahat naman ang ginagawa ko para sa kanya. Kung saan siya nasisiyahan, masaya na rin ako. Ayoko siyang nakikitang nalulungkot, nagagalit, nasasaktan. Nasasaktan din ako para sa kanya. Wow, isn't that sweet? Okay lang. Hindi naman. Di ba, hindi naman yung kape mo. Itong draft ng invitation ni Dulce at ni Ed. Imagine, gusto nilang bigyan ng dinner si Mara. Pagkatapos ng ginawa natin sa kanila, para tuloy ako napapahiya sa sarili ko. Eh bakit ka mahihiya? Sinabi ba natin sa kanila na bigyan tayo ng party? Gusto nilang gumastos, eh sino naman tayo para pigilan ang gusto nila? Okay, nandoon na ako. Pero still, mas magiging komportable ako kung tayong magbibigay ng party at sila ang ating iimbitahan. And we'll be inviting some of our friends para ipakilala na tong si Mara. I agree, Ma. We'd rather have it here and stay home. Di ba, Mara? Okay, that settles it. At i-insist ko talaga kay Dulce na tayo na ang magbigay ng party. At final na ang decision ko. At saka alam mo, Mara should start socializing. Walang mangyayari kung palagi na lang kayo nagkukulong sa kwarto. Hmm? Ay, meron yatang mali doon sa sinabi ko. Mara, look what I brought for you. Bakit? Eh, pangit ba tong suit ko? Of course not. But I think it's too simple for the occasion. Eh, bakit sabi ni Carlo, okay itong suit ko? Hay nako, knowing Carlo, natatakot lang yun na masaktan yung feelings mo. But I'm sure, sa tagal na naming magkakilala, he wants his girl to dress smartly, especially on occasion like this one. Eh, di ba gusto mo siyang ma-please? Oo, pero... Naman, Debbie, magugustuhan kaya to ni Carlo? Tingnan mo naman, oh. Halos subad na ako rito, eh. Magugustuhan niya ni Carlo, I'm sure. Trust me. Sige na, isuot mo na. Thank you, ha. Alam mo, nakakaya naman sa'yo. Come on, Mara. Don't be silly. What are friends for? And you know what? Dinala ko tong makeup kit ko para make-upan din kita. O sige. Basta ba sigurado ka magugustuhan ni Carlo? Of course, magugustuhan ni Carlo. And I'm sure pag nakita ka niya, he'll love you even more. Sige, mag-ibihis lang ako, ha? Okay.
Dinner is ready, ha? Oh. Kain na tayo. Kain na. Iyo. Dali. Kain na, bahala ka. Kakain na tayo. Halika na. Oh. Okay na. Bababa na siya. Bababa na siya? Ay, talaga. Sarap yan. Sarap Ay, bababa na siya. Galing pang straight from the... Straight from the shore. sea. Alam mo, kunin mo si Dani mo rin. Oo nga eh, sa palis ako bibili ng lace para sa bathroom namin. Inibat ko na kay Dr. Esquivel. Nagpatayan ka na tayo para sa No kidding! kanya ng cliff chair. Your boyfriend was Benjo Muico? Yeah, you didn't know? The guy was my best friend since high school. And he never told me about you. The jerk! Well, yeah, you're right. He's a jerk. That's why I broke up with him. Oh, so who are you going out with right now? No one special. How about you? Oh, me. You had a sister. 5'8", long hair. Who? Cecil? Naaalala mo na naman si Carlo. Naalala ko na yung maraming kahihiyang idinulot ko sa kanya. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Siya ang dapat tumingi ng tawad sa'yo. Pinabayaan ka niya. Hindi ka niya inalagaan. Ni hindi ka niya pinagtanggol sa mga taong gustong sumira sa'yo. Hindi na niya ako mahal, kuya. Tama ka nga. Katulad ng pangaral mo. Hindi mo dapat basta nilang ialay ang puso mo sa isang tao. Dahil pag nawala yun, hindi mo alam kung mababawi mo pa yung pusong yun. At walang matitira sa'yo. Kundi kawalan sa buhay mo, hindi ba? Kuya, umalis na tayo dito. Masyadong maraming bagay nagpapaalala sa akin kay Carlo. Maski saan ako tumingin, maski saan ako pumunta, nandun pa rin yung iniwan yung bakas.
Siya. Naiintindihan ko. Tahan na. Mara! Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Marami. Patawarin mo ako sa mga pangyayari. I'm sorry. Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi tayo bagay. Magkaibang mundo natin. Hindi. Isa mundo natin. Mundo ng pag-ibig. Naalala mo ba ba? Yung pag-iisang dibdib ng buwan at araw? Tayo yun. Kahit magkaiba tayo, pwede tayong maging isa kung talagang nagmamahalan tayo. Eh, ano na lang sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa kanila. They're boring. Eh, walang katotohanan yung mga pinagsasabi nila eh. Eh, paano ng buhay mo sa Maynila? Wala akong buhay doon. Dito ako mabubuhay sa mundo mo. Wala tayong gagawin kundi manood ng sunrise at sunset. Kuya, anong gagawin ko? Mahal mo ba siya? Kung ganon, lalo mo siyang mahalin.